Malaw ng panahon na binunga ang dako baroon. At malaw ng panahon na sa dako baroon ay hindi nagiba ang kabungahan. Naging ang mga aral at mga tinuro sa kaban ng tipan ay hindi man labang lumabong sa mga puso ng bawat isa sa kanila. Na sa paano magkakaroon ng kabungahan ang lahat ng paghihirap sa pagmimisyon sa dako paroon kung hindi tumimo sa kanilang puso at isip at wala sa alalahanin mo, batang kasangkapan. Wala akong panahon na ikaw ay aking pinagbigyan. At ito na ang tamang panahon upang ang Pangulo sa dako paroon ay tunay na magbalik loob sa akin. Sapagkat ito ang babala na aking ibababala sa kanya, na kung siya hindi magkaisa at makipagkatipan sa aking harap, ay hindi ko pagpapalain ng tao at padadanasin ko ng kahirapan sa pangangailangan sa araw-araw, maging ang kanyang nasasakit. Kaya't naging matatag pa rin ang mga nananampalataya sa dako paroon hanggang ngayon, sapagkat sa kanilang pananampalataya datapwat nasa ng kapatid. Na minsan na sila ay gumawa datapwat yun baga ang kailangan ni sumbat sa aking harapan. Alalahanin mo, batang kasangkapan, malawang panahon na sila ay napunta sa katotohanan, na kung hindi mo isa-isa sa kanila ang mga bagay na ito, ang pananampalataya sa kanilang puso ay magkakaroon ng kabungahan. Datapwat ito'y mahuhulog at malalaglag nang dahil sa walang pag-uusap. Sapagkat ang pananampalataya ay isang buto na itinatanim sa ilalim ng lupa, na kung ito ay mabuhay at magyapon, kailangan na ikaw ay may pandidilig sa halaman na tutubong ito. Datapwat kung ikaw ay walang pandidilig, sa tingin niyo baga mabubuhay ang halamang iyaw? At ano ang ipangdidilig sa halaman na umusbong mula sa pagiging buto at napunta sa pagiging halaman? Ang inyong ipangdidilig ay ang gawa na aking ipinagagawa sa inyong lahat na pinag. Datapwat kung kayo ay hindi nagbunga at hindi nadilig, ay anong kabuluhan? Datapwat kung kayo naman ay nagbunga, lumabong ang halaman, datapwat kayo ay walang pandilig, sa tingin nyo baga mananatiling buhay at mananatiling mayabong ang halaman na ito sa inyong harap? Yan ang iyong isa-isa sa kanya, sapagkat sa darating na mga araw ay pinangungunahan na kayo na ako'y bababa at muling maghayag ng aking kaloob sa ibabaw ng na kung sila hindi makinig at hindi pa gawin ang kanilang tungkulin na ayon sa aking iniatang sa kanila, ang pananampalataya
ay parang isang bunga ng halang na kung namunga ay mga lalaglag at magiging walang kabuluhan. Napaguna. At kalalahanin ang mga bagay na dumarating na habang ikaw ay nagbubunga. Kasama ang kundadora sa dako, parang maging sa dako na yung pinatatay. Na kung kayo ay kung mag-umigi, nagganapin ang gusto ang katungkulan, ay pagpapalain ko kayo. Datapwat kung hindi. At ilang gawa lamang ang iyong nagawa sa aking harapan. May pagpapala pa rin datapwat ito'y kukulangin. Sapagkat kahit isang nilalang ay walang nakahuli sa aking ibig sabihin. Na kahit isang nilalang na aking nilalang ay hindi alam ang kahulugan ng lahat ng aking pananalita at ng lahat ng aking ibig na maganap sa ibabaw ng lupang inyong pinasas. Ng bawat isa't isa sa inyo ay magkaroon kayo ng katumbasan. Na ang katumbasan ito ay ang paggawa ng kabanalan at ang paggawa ng matindi. Natimbangin ninyo bawat takbangin ninyong inahakbang sa ibabaw ng lupa. At timbangin ninyo ang bawat gawa na inyong nagagawa. Kabanalan man o materyal na gawa. Sapagkat sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng buhay na inyong ibinubuhay at hinihinga sa ibabaw ng lupa, ay may kaakibat na subok at may kaakibat na kahirap. Na kung kayo ay susuko sa mga kahirapan at subok na ito, ang iyong katawang isikap, maging ang iyong kaluluwa, ay manglulumo ng walang kadahilan. At ang paglulumo na yan, at ang pag-atungal ng walang kabuluhan sa pag-iyak, ang lahat ng iyon ay magiging walang katulad. Sapagkat mas iningatan ng sanglibutan ang saway ng kanyang kapwa kaysa sa aking saway. Na mas inibig ng sanglibutan na ganapin ang gawang ayon lamang sa kalooban. Kaya't ako ay lubos na nanglulumo sa aking mga nilalang at hindi ko lubos na maisip na bakit ganito ang sinukli ng bawat may buhay sa aking harapan. Maging ang aking pangalan ay binigyan ng kapintasan. Maging ang aking mga batas at palatuntunan ay binigyan ng kapintasan. Ano pa baga ang kulang na kailangan ipamukha sa akin ng aking mga nilalang upang ako ay lubos na manglumo at upang ako ay lubos na mag-alab sa galit na hindi nila naramdaman ang aking nadama sa kaitasan sa aking kinauupuan na sa tuwina-tuwina, gabi at araw, ang aking mga mata, ang aking pakinig, maging ang aking
buong kakayahan ay nakatuon sa ating mga nilikha. Datapwat ang lahat ng mga bagay na yaon ay naging walang kabuluhan nang dahil na sila'y tumayo sa kanilang mga sariling batas at tumayo sa sariling kanilang landas na hindi nila alam ang kahihinatnan ng lahat ng mga bagay na kanilang nakagawa sa ilalim ng araw. Kaya't kayo ay magpumika at magsikap upang ako ay lubos na makuha at upang ako ay muling makapagpatawad sa sanglibutan. Alalahanin niyo ang mga bagay na mula una hanggang huli ninyong ginanapang tungkulin. Kailanman ay hindi ko kayo binikmo. At alalahanin niyo ang mga bagay na kung saan kayo ay nangahulog, na kayo'y hinukay at pinagukaya ng iyong mga kasamahan, ay umalis ka sa hukay na iyong nalaglagan at tabunan mo ang hukay na iyon at magpanibago ka ng iyong lahat. Sapagkat kung ikaw ay mananatili sa kinahulugan mong hukay, kailanman ay hindi ka makaalis at hindi ka makalalakad ayon sa aking pinag-utos. Tindihan niyo ang pananampalataya, sapagkat ang unang sugo ay lubos na nagtitiwala sa mga kakayahan na ayon sa inyong tinangkap sa aking harapan. At naway ito'y inyong maghanda ng matiwasay, ng puro, at walang halong pandadaya sa inyong sarili. Na huwag niyong gayahin ang iilang mga nilalang na tumanggap ng katungkulan ng dahil sa kanilang pansariling pangangailangan. Kaya tinanggap mo yan. Hindi upang ang iyong sariling tiyan, ang iyong sariling pakikinig, ang sarili mong puso't isipan, ang mga bubusog. Kundi ito ay dapat isang iyaw sa sanglibutang inyong kinasaligan at sa kapwa na inyong nakasasalamuha araman at gabi upang tumimo sa kanilang mga puso't isipan na may Diyos na katulad ko, na nakakakita ng bawat kilos at galaw. At bilang akong ama, ay nakasisiyasat sa bawat kinikilos at sa bawat kinikilos sa lihim ng bawat salita. Na ito ang aking pinag-uutos. Nasasabihin mo sa Pangulo sa dako paruho ng lahat ng mga bagay na aking sinabi. At kung di nga mag-anak, at hindi siya makipagkita sa akin, sa araw ng kanyang pagpapasalamat, ang lahat ng kanyang pag-atubilin sa inyong pagparoon ay magiging walang kabuluhan sa akin, sapagkat hindi niya inilagak ang kanyang pag-iisip at ang kanyang buong pakikinig, maging ang kanyang buong puso upang makapagbalik loob sa akin. Nasa akala niya hindi ko maibibigay ang kanyang pangangailangan, hindi man material na aking ipagkakaloob. Datapwat may kararatingin akong mga bagay
at paaanihin ko siya sa kanyang anak upang makaahon sa kahirapan. Kaya't siya magmadali na lumapit sa akin upang hindi pa dumatalang panahon ng aking pagtagalit sa kanyang buhay. Yan ang misyon na dapat ninyong misyonin. At yan ang dapat ninyong gawin at ganapin. Na magmulat kayo ng taong nagkasala na katulad ninyo. Bigyan ng payo na kung paano ko kayo pinayo. Bigyan ng pag-asa kung paano kayo binigyan ng pag-asa. At kung paano magsimula ng pagbabago ayon sa turo na aking itinuro sa iyo na pag-unawa. At bilang ikaw na pundag, anong marapat mong gawin? Tulungan niyo po kung sa banda roon, sa lahat ng aming misyonan. Sana po ay nagkaroon po sila ng interes sa paggawa. Anong dapat mong saistin upang mabuksan ang kanilang puso at isipan, maging ang kanilang pagkaunawa sa banal na kasulatan at pagkaunawa sa bawat mga salita na inyong binubukang bibig? Kasi po, ang nireklamo nila po, yung gampanin nila dahil may mga trabaho sila po. Hindi nila magampanan yung tungkulin nila bilang mga ngaral at bilang manggagamot po. Sapagkat di kadahilanan ang mga bagay na yan. Usap po kami. Sapagkat hindi yaon ang nagpapahirap sa tungkulin na kanilang tinanggap, kundi ang nagpapahirap ang sariling kalooban at sariling desisyon. Pinagkatuhan po. Kaya't kayo ay mag-ubigi sa pagbabasa ng banal na kasulatan upang kayo ay may panglalaban sa kanilang mga katwid, sapagkat panahon na upang ang bawat aking nilalang ay bumalik sa aking. At ikaw na bilang ibanghilista, anong iyong sasalitain upang mabuksan ang kaalaman at ang kanilang ulam, upang tunay na may tanim sa kanilang puso't isipan ang mga hiwag at katotohanan. Kailangan po nilang malaman ang inyong mga batas at palatuntunan, ang inyong kalooban at ang inyong katwiran, upang ang kanila po mga katwiran, ito kanilang maganap. Sapagkat matagal na panahon na sila ay nakadinig ng aking mga palatuntunan, at ang kanilang kakulangan lamang ay ang paggawa. Ano ang iyong may papayo kung may sasisi? Kailangan na po nilang ganapin ang kanila po mga sinumpang mga tungkulin sa inyo o dakilang. Yun na lamang po. Sana po hipuin mo po ang kanilang mga puso at isipan. Sa paano? Sapagkat sila ay may katwiran. At bilang ikaw na ina nang tinawagan sa dako pero kasangkapan at ibanghilista, ano ang iyong mapapayo upang maganap ang kanilang mga tungkulin na ayon sa aking pinagkaloob? Para sa akin po, yun lang baga.
huwag silang manata ng Ayan. pinatutuparin. Kasi narinig tingali ikaganang-gala yung sinasabi ni Ayon sa akin. Hanggang magsisimba lang daw. Sapagkat mula noon ay tunay na nang lumakuro sa aking mga nakita at nadinig. At tunay na nasiraan ako ng kalooban na muling maghayag sa inyong kalagitnaan. At tila nais kong putulin ang pakikipagtipan sa inyo. Wag mo po. Dahil isa po, kung po, mahalaga po ang mga tao nga sa kabila ng kakulangan ng kanilang mga tungkulin, kagaya po namin, hindi maaari pong pabayaan po at umasa pa rin kami nga balang araw po magampanan po nila ang mga tungkulin na dahil ika nga may mga amo din sila nga kanilang sinusunod. Tama po kayo, ma, yung mga tungkulin na yan, trabaho, Sapagkat hindi hindi kadalahanan po. kung yun ang yung mga idadahilan sa aking harapan, Hindi kadahilanan po. Patawad ay po. nais niyo bagang kunin ko ang mga yan. Hindi po. Ganito po, ama. Sabi kasi ng ang anak mong pastor, kung hindi daw harap sa amin sikap, maaari daw alisin na naman yung At ako mismo ang mag-aalis. paano na yung iba po? Ama, yung nananampalataya po sa iglesia ito. Hindi niyo baga natatandaan ang bawat kasabihan ng mga nilalang na kung ibig ay paririt at kung ayaw ay may kadahilan. Maaari po ganun po. Kayo na po bahala po, ama, dahil hindi lang ikaw. Sapagkat kung sila'y gumanap ng katungkulan na kahit hindi ang kanilang Pangulo, na kung sila'y nagsika at hindi tumingin sa kanilang namumuno, ay hindi matatanggal ang tahanan na yaon. Tama po kayo. Natapwat kung sila ay tumitingin sa kanilang namumuno na alam nila ang kadahilanan kung bakit hindi makagawa ng kabanalan, ay madadamay sila sa pagkahulog sa hukay ng kamatayan. Kaya't kayo ay gumawa ng paraan. Kayo mismo ang magsikap na sila ay magbukas at muling magsumibol ang tungkulin sa kalagitnaan. Inyong alalahanin lang basto ng Moises ay nasa dako pa roon, na kung sila hindi kumanap ng katungkulan ay hampas at nagupit ang kanilang dadanas. Makarating po sa kanila po. Sapagkat hindi pananakot ang aking isinasisan, kundi upang sila ay magbulay-bulay sa kanilang sarili. Salamat. Yan ang misyon na dapat niyong tapusin. May itatanong po ako, ama, kung Ano yun? po. Si Rani po, mayroon po siyang suliranin. Nais po niyang magtrabaho po. Kung ito ba'y karapat dapat po. Bilang may katungkulan po siya doon sa sentro po. At ito ang aking kasabi na ang iyong layunin para sa iyong anak na tulad ng isinaysay sa iyo, na kung paano ako ay pumapatay at bumubuhay, kung paano ako ay sumusugat at nagpapagaling, iyak pa kaya ang iyong anak na sa aking iglap na pag-awak ay gagaling
Datapwat nasan ang iyong pananampalataya? Lumitaw na baga sa iyong pagkatao ang pag-alinlangan, at lumitaw na baga sa iyong pagkatao na inaalala ang kinabukasan. Ano't hindi mo mapanindigan ang mga bagay na iyong pinaninindigan? At ano't hindi mo mapanindigan sa aking harapan ang iyong sinumpang tungkulin, na kung saan nandoon ang aking anak na lalaki ay nandun ka lang sa kanyang tabi. Nasaan na ang panunumpang yan? At kung hanap buhay ang iyong ibig, ay maaari datapwat may babala kong ibibigay sa'yo, na ikaw ay mahuhulog sa hukay at sa silo ng kaaway. At ikaw ay manghihina at katatamaran ang gawaing kabanalan. Kaya magpasya ka rin. Pagbulay-bulayin mo mabuti aking anak, sapagkat ang silo ng kaaway ay lagi nasa iyong bunbunan at nasa iyong likuran. Ama, hihilingin ko na lamang po na para po hindi na po ako magbalik sa trabaho, pwede po bang ipakilala mo po sa katauhan ng YouTube channel po namin ng pastor at yung iba pang mga sinugo. Aking anak na lalaki, ang mga bagay na yan ay malapit nang maganap. Datapwat kung ikaw ay hindi makapagtitiis at hindi makapagtsatsaga sa iyong ginagawa, ang lahat ng yun ay aatras at mawawala na parang bula. Kaya't lalo ka lang magsumipag at ganapin ayon sa iyong kinagaganap. At kung ang aking anak lamang na lalaki ang iyong pinakikilala, hano't nagpapakilala ka ng mga bagay at mga nilalang na hindi ko pa hinirang sa inyong harap. Alalahanin mo aking anak na lalaki. Panindigan mo ang salitang iyong binigkas, sapagkat lahat ng iyon ay anuman ang salita inyo sa ibabaw ng lupa ay pananagutan nyo sa harapan ng hukuman ko sa kaligtas na pagunaw. Kaya't hindi ka nakikilala ng gusto, sapagkat di lang ang aking anak na lalaki ang iyong pinagmamalang. Maging ang mga kayamanan na hindi magpapakita kailanman sa iyong mga palad, at kailanman na hindi mo mahawakan, sapagkat ang lahat ng yun ay matagal at hindi pa magaganap sa ngayon. Nang sa dami ng nag-aangkin ng kayamanan, na ang kaantungan ay kamatayan, kaya't bumagal ang iyong pagpapakilala at di lang lumabong ang pananalita ng aking anak nang dahil sa iyong pagpapakilala sa ibang mga tao na hindi ko pa hinirang sa inyo. Di na ako pa at
Diyos sa inyo aking mahal. Ako ang una at ang huli. At ang naglikha ng bawat may. Alpha Omega sa inyo.